unang-una, wala naman kayong kailangang ika-worry dahil maraming taong tutulong sa inyo, guys. Ang nakikita natin dito, guys, is maganda yung relationship nyo sa ibang tao. Sa pamilya nyo, sa mga kaibigan nyo, no? And tutulungan nila kayo, guys, no? Or malaki yung bahagi nila para maabot mo yung mga pangarap nyo, mga kapigsi. So they will play a very big role para ma-achieve nyo yung mga pangarap nyo or makapagsimula kayo ng starting point, no, sa pag-build ng inyong mga pangarap, mga kapigsi. So hello guys, hello Gemini, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pabanggit ng episode natin for tonight is New Moon Kapalaran, guys, para ngayon January to February para sa Gemini, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Yung ating New Moon ngayong January, guys, ay sa January 29. Tapos yung next na New Moon naman natin ay sa February 27, mga kapigsi. So ang reading na to ay para sa period na yan, guys. And ito yung moon message para sa inyo. Napakaganda, mga kapigsi. Look at the bigger picture. Okay, so always look at the brighter side of things, yung bigger picture, mga kapigsi. Wag tayong, ibig sabihin nito, guys, maging open-minded tayo dun sa mga circumstances or sa mga experiences na ating nararanasan sa buhay. Mga kapigsi, imbis na lagyan natin na negative na kahulugan yung mga bagay-bagay na nangyayari sa atin, let's look at the brighter side, kung ano ba yung mga lessons na pwede nating matutunan dun sa ating mga experiences. So it's very important na magkaroon tayo ng open mind palagi, mga kapigsi, para hindi tayo masyadong naninega, hindi tayo masyadong nag-i-spiral sa negative side. Okay, attune to the moon, guys. Take time out for a mini break or adventure. So for some of you, syempre kakatapos lang ng bagong taon sa atin, no? And syempre yung iba nagbakasyon, mini break, 'di ba, adventure. Pero kung feeling nyo kulang pa or kung hindi naman kayo nakapagbakasyon ng holiday, pwede pa kayong humabol, no? Anytime naman pwede kayong magbakasyon, guys, no? So para ma-clear yung inyong isipan, especially kung masyadong maraming bumabagabag sa inyo, mga kapigsi. Okay? Additional meanings for this card, guys. This situation may have come around because you've been distracted. Baka masyado kayo na-distract sa mga nangyayari sa buhay nyo. Masyado kayo nakafocus sa nega. Kaya definitely, guys, kapag ganun, negative din na yun, napupush out sa inyong physical reality. Pero ang maganda dito, guys, sa buhay natin, everything is changeable and malleable. Ibig sabihin, yung mga sitwasyon natin, pwedeng magbago. Pwedeng maging negative, pwedeng maging positive. Depende yan palagi, guys, sa kung saan nakafocus yung attention nyo. That's why it's very important na palagi kayong nakafocus sa positive and hindi tayo magsasawang magpaalala sa inyo, mga kapigsi. Again, no, hindi ko kayo sinasabihan na think positive para lang i-motivate kayo. It's more than that, guys, no. Kaya ko kayo sinasabihan na think positive or be positive palagi para yun yung ma-push out sa inyong physical reality. Ibig sabihin ng ma-push out sa inyong physical reality, yun yung ma-experience nyo sa buhay nyo. Okay? Be confident, no? To win the day, kailangan maging confident ka. Kung naman problema kayo, guys, sabihin nyo lang, this too shall pass, lilipas din ito. Magiging ma-okay din ang lahat, okay? Kasi wala naman permanente sa mundo, guys. Even yung mga problema, dumadaan lang yan, no? So, hindi yan permanente. Kayang-kaya nyong baguhin yung buhay nyo. Have you shown that you care? If not, now is the time. Pinakita mo ba or sinabi mo ba sa mga mahal mo sa buhay na mahal mo sila? So, kung hindi pa, eto na yung chance mo, mga kapigsi, no? Sabihin mo sa kanila. And you also have to find a balance between speaking your mind and saying too much, no? Minsan yung opinion natin, it doesn't matter. Lalo na sa social media, guys, no, pasensya na kayo. Ang dami-dami kasi masyadong troll sa social media. Ang daming masyadong nagsishare ng kanilang opinion na minsan parang nakakasira na rin, no?
kung mababasa nyo, di ba? So, I mean, it's okay na meron tayong mga sariling opinion, pero it doesn't mean na palagi natin siyang i-share, di ba? Or whatever, especially kung negative naman, mga kapiksi, you can keep it to yourself, no? Kasi sometimes, hindi natin alam, merong mga nasasaktan sa mga opinion natin, mga kapiksi, even if totoo man or hindi man totoo yung opinion nyo, di ba? So, yun dapat yung iniiwasan natin, guys, yung makasakit tayo ng ibang tao. Okay? So, comment down below if feeling nyo naka-resonate kayo dyan sa mga messages na yan. Gemini, tingnan natin yung ganap sa inyo. Ngayong new moon season, shuffle ko to, mga kapiksi. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, yung promo natin ngayong January, magbibigay tayo ng 10% discount, mga kapiksi, sa lahat na mag-avail ng course, kaya mag-avail na kayo. And meron din tayo another course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga kabit ng mga jowa nyo, guys. 10% discount din yan. And abangan nyo, guys, yung bagong course sa February, coming soon, paano pabalikin si ex, revised breakup, mga kapiksi. So, abangan nyo sa February. So, eto, guys, Gemini, kayo ay na-represent ng Mother of Swords. Ito yung ating moon energy. Ito yung both negative and positive. Actually, yung negative na nakikita natin dito is more on tawag dito, overthinking, no? Yung overthinking nyo, mga kapiksi, parang walang dahilan para mag-overthink kayo, mga kapiksi, no? Parang nai-stress lang kayo. Kayo lang yung gumagawa ng mga bagay na ikaka-stress nyo sa buhay. Parang yung iba sa inyo, guys, maliit na bagay, masyado yung pinapalaki. Kaya nga sabi sa inyo, guys, yung message sa inyo, 'di ba? Look at the bigger picture, mga kapiksi. Wag kayo masyadong mag-focus sa mga nega or sa maliliit na bagay. Minsan yung maliliit na butas, no, yung maliliit na bagay. Imagine niyo yung bangka, 'di ba? Yung bangka para lumutang sa tubig, sa ilog, sa dagat, kailangan walang butas. Kasi pag nagkaroon ng butas yan, unti-unting papasok yung tubig and lulubog yung bangka, di ba? So, yung mga maliliit na butas na yon, mga kapiksi, sometimes lumalaki siya or dumadami. And yun yung nagiging problema nyo, guys, na yung mga maliliit na bagay, parang masyadong pinapalaki ng iba sa inyo, masyadong nagwo-worry, and ang epekto nun is nai-stress kayo. Okay, so paglabanan nyo yung mga ganon or iwasan nyo bigyan ng negative na kahulugan yung mga bagay. Kasi unang-una, wala naman kayong kailangang ika-worry dahil maraming taong tutulong sa inyo, guys. Ang nakikita natin dito, guys, is maganda yung relationship nyo sa ibang tao. Sa pamilya nyo, sa mga kaibigan nyo, no? And tutulungan nila kayo, guys, no? Or malaki yung bahagi nila para maabot mo yung mga pangarap nyo, mga kapiksi. So, they will play a very big role para ma-achieve nyo yung mga pangarap nyo or makapagsimula kayo ng starting point, no, sa pag-build ng inyong mga pangarap, mga kapiksi. So, ito, guys, i-mind nyo na yan. Nakikita natin na for some of you, maaari magkaroon ng partnership, collaboration, no, sa inyo, sa ibang tao na mas magiging parang kapag ka nangyari ito or na-push itong collaboration na to, mas mabilis nyong ma-achieve yung mga goals or yung mga desires nyo sa buhay, and doon din mapapansin nyo na unti-unting magkakaroon ng magagandang changes or pagbabago sa buhay nyo, mga kapiksi. Okay? You are also being advised, guys. So, ito i-mind nyo na yan sa comment section. Mind, collaboration, dreams coming true, big happy changes, no?
i-mind nyo na yan sa comment section. And yung iba sa inyo guys, ina-advise din kayo na pagtuunan ng pansin yung mga anak nyo, no? Kung meron kayong mga anak guys, parang baka nai-stress yung ibang bata o yung ibang mga anak nyo. Baka may mga pinagdadaanan na hindi nyo napapansin guys. So connect with them mga kapiksi. Kayo yung dapat na maging gabay, no? Ng inyong mga anak mga kapiksi. So comment down below if naka-resonate kayo dyan. So, what else? Tingnan pa natin. Yung iba sa inyo guys, maaari kayo nagkakaroon ng conflict sa ibang mga katrabaho nyo, no? So, isa pa yun sa mga nagpapastress sa inyo. Parang feeling nyo guys, yung iba sa inyo, parang feeling nyo inaahas kayo. Or parang plastic. Yan. So, orokan. Para sa akin, wala namang masama, no, sa pakikipagplastikan sa trabaho. Hindi naman sa plastikan, pero kailangan nyo kasing makasama sa workplace, especially pag sa workplace kasi iba-iba kayo ng kultura, 'di ba? Iba-iba kayo ng pinanggalingan, iba-iba kayo ng personalidad. So hindi lahat kagaya mo, hindi lahat kagaya nila, 'di ba? So nagkakaroon ng differences, kaya kailangan talaga makisama mga kapiksi. Para makasurvive kayo, 'di ba? Otherwise, kung ayaw niyo makisama, magtayo na lang kayo sarili niyo negosyo, wala ba kayong amo, 'di ba? Pero kung hindi nyo naman kaya and talagang employment yung source of income nyo, kailangan nyo makisama mga kapiksi. So, baliwalain nyo, huwag kayo masyadong magpa-stress dito sa conflict na to, guys. Kumbaga, kailangan intindihin nyo sila, no? Unawain hanggang kaya, intindihin ko hanggang kaya. Mga kapiksi. Kasi yung iba sa inyo medyo stress sa trabaho, no? And yun yung parang nagpapalungkot sa inyo, mga kapiksi. And like I said, guys, no, ito pa rin, no, nakikita natin na talagang unti-unting natutupad yung mga pangarap nyo, guys, no. Ibig sabihin, dahil sa sipag at syaga nyo to, mga kapiksi. At saka very busy kayo, magiging very busy kayo, guys, ngayong February, sa pagtupad ng mga pangarap nyo, kung ano man yung mga ambisyon nyo, kung ano man yung mga gusto nyong ma-experience, guys. Unti-unti nang nagkakaroon kayo ng changes, ng movement, no, sa mga dreams nyo. And yan ay dahil sa resulta ng inyong hard work, ng effort. So, ituloy-tuloy nyo lang yung pagiging masikap at matyaga nyo, guys. Of course, sabayan ng pagdadasal, affirmations, positive mental diet, guys, para talagang ma-achieve nyo itong mga pangarap nyo sa buhay. Okay? So, i-mind nyo na yan, guys, no? Sa comment section, dreams coming true, pag-abot ng mga pangarap, positive changes, lahat yan, guys, i-mind nyo sa comment section. And comment down below, Gemini, if feeling nyo naka-resonate kayo. For more tarot readings, guys, para sa zodiac sign nyo, ito yung playlist. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.